Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilis 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch, Huwebes, Mayo 8, tuig 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong Dinalaan. Headline. Sospek sa pagpatay sa veteranong journalist kag former Mayor Calibo Mayor Johnny Dayang natubod na sang kapulisan. Headline. 500,000 pesos nga padya intanyag para sa madasig kapag aresto sa sospek na nagpatay kay former Calibo Mayor Johnny Dayang. Headline. Negros Occidental handa na sa piniliay. Headline. Masobray sa kalibong soldado kag mobility assets gin-deploy sa 3rd Infantry Division sa Western Visayas. Headline. Masobra 41 kalibong nga personnel sa DepEd Western Visayas magaserbis sa Mayo 12 nga midterm elections. DepEd Western Visayas preparado na para sa eleksyon. Headline. Kapis may masobra 539,000 ka-rehistrado nga botante sa piniliay sa Mayo 12. Headline. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natumod na sa Special Investigation Task Group ang sospek sa pagtiro patay sa veterano nga journalist kag former Calibo Mayor Johnny Dayang. Sa giniwat nga press conference sa Aklan Police Provincial Office ginkilalang sospek na si Bibi Boy Kim Wensi Bayang Antonio, 39 anyos kag residente sa Bacoor, Cavite. Suno sa SIPJ Dayang na identify si Antonio sa giniwat nga backtracking sa Abril 3 pa lang nagtinir na ini sa ka-lodging house sa Calibo. Natukiban man ang rental company kag inrentahan sang sospek sa motorsiklo nga gingamit sa paghimo sang krimen. Nagagawa man sa records ng PNP nga nadakpan man sadtong sospek sa kabaybas operation sa syudad sang Pasig sang tinalikdan nga 2021. Sa karon pa dayon nga ginapangita sa kapulisan ng sospek nga nakagwa na sa Western Visayas. Naibaluang gintiro patay ang veterano nga journalist sa balay sa Barangay Andagaw, Calibo, Aklan sang tinalikdan nga Abril 29, 2025. Sa kaangot nga balita, nagtanyag sa 500,000 pesos nga padya sa Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kag Calibo Mayor Juris Socro sa sinuman nga makatudlo ang madakpan gilayon ng sospek nga nagpatay sa veterano nga journalist kag anay Calibo Mayor Johnny Dayang. Kasunod ini sa pagtumod sa Special Investigation Task Group sa identity sang sospek. Naging kilala si Bibi Boy Wensi Bayang Antonio, 39 anyos, kag residente sang Bacoor, Cavite. Pasalamatan man ni Brigadier General Jack Wangki, Regional Director sa Police Regional Office 6, ang mga opisyalis kalakip na mga katapos ang media sa ila suporta kung matagan hustisya ang kamatayon ni Dayang. Nag-apila man si Wangki sa komunidad kag sa pamilya sang sospek nga pangabayon ini nga magsungka kag atubangon ang krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Handa ng Negros Occidental para sa piniliay sa Lunes, Mayo 12 suno kay Commission on Elections Negros Island Region, Assistant Regional Director Josel Macute. Mga minor problem lang ang ginatubang sang giniwat nga final testing and sealing sa mga automated counting machines. Naibaluan nga may 2,000 nga ACMs
ang Negros Occidental nga gamiton sa masobra 2 million karehistrado nga botante sa Negros Occidental kag Bacolod City. Samtang wala pa sa may nabalhag ang COMELEC NIR nga naman nga insidente nga posible makatublag sa pinili ay sa Lunes. Ginpanugyan ni Makute ang tanan nga botante nga magboto sang temprano kung malikawan ang paggilinutok sa uli nga mga oras sang pinili ay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1,400 ka soldado kag 48 ka mobility assets ang gindeploy sa 3rd Infantry Division Philippine Army para magbantay sa eleksyon sa Western Visayas. Iga-deploy mga soldado sa mga strategic nga lugar sa Western Visayas agud maghatag sang seguridad sa mga Board of Election Inspectors, COMELEC personnel pati na mga voting centers. Antes ng deployment, gimpaydalom sa orientation briefing ang mga soldado kung gintagan talupangod nga dapat apolitical sila ka magtutok sa pagpatuman sa kalinungag katawhay base sa mga election laws and regulations. Ginpaidalom man ang mga soldado sa training and coordination exercises nga ginalakipan sa contingency planning, crowd control, kag legal orientation. Targets ng 3rd Infantry Division ang safe, honest, kag peaceful elections sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siguro ang talunsay nga paghiwat sa 2025 midterm national local elections. Nagiwat sa inspeksyon si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson sa mga Election Monitoring Action Centers sa Western Visayas. Una ang ginpadulungan sa opisyal ang Regional Election Monitoring Action Center 6 sa Police Regional Office 6 Headquarters sa Dingin supervise sa opisyal ang distribusyon sa mga election paraphernalia ng inalakipan sa automated counting machines sa mga voting centers sa riyon. Ang REMAC 6 sa ka-joint initiatives ng Police Regional Office 6, Joint Task Force, SPEAR kag Philippine Coast Guard nga magaservice central hub para sa mga makuha nga datos, monitoring sa mga nagakalatabo kag mga insidente na angot sa pinilian. Gin-review man ni Samson ang deployment sa quick response teams ng Armed Forces of the Philippines sa mga kabanuhan na nagud mapasiguro ang secured kag insakto sa oras kapag dulong sa election materials. Ginpadulungan man ni Samson ang mga provincial, municipal kag city election monitoring action centers. Ginassess ang opisyal ang kahandaan sa militar nga maghatag sang gilayon nga suporta sa COMELEC kag law enforcement units. Bugos ang kumpiyansa ni Samson sa mga soldado nga mapatuman nila sa insaktong ilang katungdanan para maging malinong kag matawhay ang piniliay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tanggin pasidunggan ng mga soldado sa East Sang Negros mangod sang mga dinalagon nga combat operations. Ini ang ginpangunahan ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael G. Samson ang paghatag sa medalya sa 120 ka soldado sang 47th Infantry Battalion bangod sang mga dinalagon nga operasyon batok sa nabilin nga mga rebelde sa Negros. Sa paglagas sa mga rebelde, 7 ka rebelde ang napatay sa enkwentro sa Baraytapi, Kabangkalan City, Negros Occidental samtang sa isa ka separado nga seremonya gintagaan sa Wounded Personnel Medal ang pilason nga soldado sa 62nd Infantry Battalion. Ang soldado na pilasan sa nagluntad nga enkwentro sa Barangay Humay-Humay, Gihulgan City, Negros Oriental. Sunod kay 3rd Infantry Division Commander Michael Samson sa paglagas sa mga soldado sa nabiling nga katapos ang New People's Army. Madamo ang kabuhi ang nasalbar kay magapaskog pang pagduso sa militar nga tapuso ng problema sa insurhensya. Naglaom si Samson nga sa pagkilala nga ila na baton magaserbi ni nga pahanumdum sa ila nga magpadayon sa pagpursige nga proteksyonan ng komunidad batok sa mga rebelde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 41,000 nga personnel sa DepEd Western Visayas magaserbi sa Mayo 12 nga midterm elections. DepEd Western Visayas preparado na para sa eleksyon. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masobra 41,000 nga personnel sa Department of Education ng DepEd Western Visayas ang magaserbe sa adlaw sa midterm election sa Lunes, Mayo 12. Sa masobra 41,000, masobra 35,000 sa ila ang teaching personnel nga kabahin sa Electoral Board o IBI kag masobra 5,000 ang Department of Education Supervising Officer kag support staff. Gimpahayag ni Hernani Escolar Jr., Information Officer sa DepEd Western Visayas, nga preparado na ang mga personnel sa ahensya lakip man ang mga bulutmuan na magaserbe bilang voting places para sa eleksyon sa Mayo 12. Una na nga gipahayag ni Escolar nga may tukuro nga Election Task Force ang Regional Office nga i-activate sa Mayo 11 para magabaton sa anuman nga complaints lakip ang makita nga irregularity sa mga pumuluyo nga involve ang mga DepEd personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panahon,
naton nga balita, kapis may masobra 539,000 ka rehistrado nga botante sa pinilian sa Mayo 12. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Para sa 539,459 ka mga botante ang rehistrado sa bilog nga probinsya sang Capiz, sandig sa pinakauli nga datos ang Commission on Elections. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Attorney Salud Milagros Villanueva, Provincial Election Supervisor, ang Capiz may ara sang 473 ka barangay kag 468 ka voting centers. Samtang may ara sang 3,185 ka mga established precinct sa probinsya kag 773 ka clustered precinct nga gin-assign sa duha ka distrito. Sa first district, Rojas City ang may pinakamadamo nga rehistrado nga botante na naglabos sa 112,000. Sa segundo distrito naman, Tapas sa may pinakamadamo nga botante nga naglabot sa masobra 37,000. Ginsundan ini isang Dumaraw nga may masobra 32,000 kag Mambusaw nga may masobra 28,000. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yan kag election paraphernalia nga naselyuhan yara na sa COMELEC designated warehouses. Detalye sang balita sa report ni Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Matapos ang manunagon na pagkandak sa final testing and sealing, inbalik na sa warehouse ang indesignate sa COMELEC ang mga ACM sa gamiton sa maabot na eleksyon sa Mayo 12. Ang final testing and sealing ang kabayan sa mga electoral activities sa diyon sa kay Iloilo City COMELEC Election Officer Attorney Pinky Tentativa na nagapakita nga functional ang mga gamiton nga ACM sa adlaw sang piniliay. Sa siyudad sa Iloilo, may 417 ka mga presinto sa diin paggadamito ng mga makina sa 66 ka mga identified voting centers. Matapos nga masilyuhan, ang City Treasurer's Office na ang in-charge sa pagkustudiya sa mga nasilyuhan nga election paraphernalia kag liwat nga pagabuksan sa Mayo 12. 24/7 naman ang pagbantay sa kapulisan sa mga designated warehouses nga mayara sang CCTV camera dugang pa ni Attorney Tentativa asa sa natalana nga pag-transport sa kagamitan balik sa mga polling precincts sa eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jenel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakaskog pa sang Social Security System o SSS Visayas West 2 Division ang kampanya sinibatok sa mga employers nga wala nagatuban sa ilang obligasyon sa ilalom sang layison kay SSS Vice President for Visayas West 2 Division Angelo Blancaver. Ang ila branch sa Iloilo Central, Molo, Rojas, Antique kag Kalibo nagserbis ang written notices sa 87 ka delinquent employers sa giniwat nga run after contribution evaders o race operations. Sini nagdangat sa 4.63 million gigintingog nga balor sang kontribusyon ang wala gin-remit sa mga 87 ka employer na ibaluan sa idalom sang RA 11199. Ginamanduan ang mga employer nga ipasakop sa SSS. Ang tanan nilang empleyado sa sulod sang 30 ka adlaw. Humulin sa ila actual employment date kag i-remit ang ila nagakaigo nga monthly contributions. Ang mapaslawan sa pagsunod sini ang mahimong magpangatubang sang multa nga 5,000 pesos tubtub 20,000 pesos kapag kapreso sang 6 tubtub 12 katuig sa kay Blancaver. Kung Blancaver ginatagan sang 15 ka adlaw mga delinquent employer ang mag-settle sang ilang obligasyon kag pila sa ilang naghatag na sang ila inisyal nga pagbayad nga nagresulta sa pagkakolekta sang kapin 600,000 nga contributions kag penalty. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. O kung 59 ka benepisyaryo sang Cash for Work sang Kalay Seeds Program, in-deploy na sa mga opisina ng gobyerno. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-deploy na sa manuangtuhan ng opisina sa gobyerno ang 59 ka benepisyaryo sang Cash for Work sang kapit bisig laban sa kahirapang Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services sa Kalay Seeds Program sa DSWD-6. Mag-aubra ang mga benepisyaryo sa sulod sang 50 ka adlaw. Ang mga benepisyaryo nga graduate na ang makabaton sa tig 513 pesos kada adlaw kag 256.50 pesos naman para sa mga estudyante. Lakip sa opisina ko sa diin mag-aubra ang mga benepisyaryo ang mga Iloilo City Hall, Office of Civil Defense Region 6, Tikod Elementary School sa La Paz, kag mga barangay ho sang Kaingin kag San Nicolas sa distrito sang La Paz sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Mas sobra 500,000 day visitor na balag sa Antique sa unang quarters ng 2025. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabalhag sa masobra tunga sa milyon nga day visitor ang probinsya sa Antique sa unang nga 3 ka bulan sa tuig 2025 sunod sa provincial government. Naglabas sa 500,305 ang day visitors ang probinsya sa unang nga quarter sa tuig. Mga nagbisita apang wala nag-overnight stay. Nakita ang kabangdanan sa mataas nga day visitors sa Antique ang pag-host sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025 sa diin kalabanan ng mga hotel sa Banusang San Jose, Hamtik kag Sibalom ang fully booked. Samtang sa Semana Santa sang Abril, naglabas sa 63,303 ka mga turista ang nagdugang pa sa numero sa day visitors sa Antique. Kung madumduman sa tuig 2024, masobra 1.9 million ang day visitors sa probinsya. Kilala ang Antique sa tagline nga Where the Mountains Meet the Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Uswag Iloilo City Nutrition Center inagurahan. Detalye sa balita sa report ni Emmy Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na naging inaugurahan sa Iloilo City Government ang 11 nga Uswag Nutrition Center sa General Luna Street sa city proper sa Huwebes. Ginpangalanan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, DOH Regional Director Dr. Annabel Yunang, Vice Mayor Jeffrey Ganson, mga konsehal, kag representante sa Department of Science and Technology Region 6. Ang 4 ka panalgan nga building nagatanyag sa Nutrition Office, clinic sa City Health Office, Nutrition Production Area kag Function Halls. Tinutulong sa Uswag Nutrition Center na solusyonan ang problema sa malnutrition sa syudad gani gamiton ang food production facility sa paghimo sa Nutri-Bonds kag iban pa nga mga masustansya nga kalag-unon sa mga kabataan sa supplementary feeding. Sunod kay Dr. Annabel Tang, Executive Assistant for Health, ang inisyal nila na target amo ang 900 ka mga kabataan nga malnourished nga nagaedad 6 to 59 months old. Dugang niya padayon ang procurement sa Iloilo City Government sa raw materials nga gamiton sa paghimo sa masustansya nga pagkaon sa mga kabataan. Ang Nutri-Bonds kag Nutrition Feeding Mixes direkta nga ipanagtag sa mga daycare centers kag kabarangayan sa syudad kung sa diin may mga malnourished na kabataan. Natigayan ang pasilidad pinaagi sa donasyon sa Iloilo City Government sa 2 million pesos halin sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag 2 million pesos na pondo halin sa DOST Region 6 sa ibalom sa ilang Grants and Aid Program Fund. Para sa Bagong Pilipinas, sa Meron Santiagudo Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. In-deliver na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Region 6 ang dugang educational facilities sa Department of Education sa probinsya sa Guimaras. Ini matapos matigayan nga nagkumpleto sa Department of Public Works and Highways Guimaras District Engineering Office ang konstruksyon sa 15 million pesos 2-story 4-classroom building sa Nueva Valencia National High School sa Barangay Poblacion, Nueva Valencia. Kompleto ang pasilidad halin sa mga hulot, klasihan, ceiling fan, 2 ka cubicle restroom, designated restroom sa mga person with disability kag fire alarm system. Nakiman sa nahuman ang 2-story 4-classroom building para sa Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School sa Barangay Constancia, San Lorenzo ang ginpunduhan sa valor 15 milyones pesos. Pag sa mga bagong nga pasilidad, ginapananaw nga mas maging masulhay ang sitwasyon sa mga bumuluto sa ila pagtuon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sarang na nga maggamit sa mga atleta kag kliyente ang bagong rehabilitate nga comfort room sa Iloilo Sports Complex sa Magsaysay Village sa distrito sa La Paz sa Iloilo City. Ini sa tapos ginbuksan na sa publiko ang pasilidad sa dinaglabot man sa 1 milyon ka pesos ang pagpakayo kag pagpakayo sa male CR. Sunod sa Iloilo Provincial Government, pagpakita ini ang sports complex na kilala nga hub sa mga lokal kag regional nga mga pahamtang mayara sang maayo nga pasilidad para sa mga kliyente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Subong nga maayo ginasaulog ang Farmers and Fisher Folks Month nga may tema makabagong magsasaka at manging isda susi sa masaganang Bagong Pilipinas. Gani para kay Ricardo Doce, Chairman sa Provincial Agricultural and Fisheries Council, dapat pasalamatan
Nagdumdumo ng dako nga kontribusyon sa mga mangunguma kag manugpangisda sa pagpasiguro nga ang kada Pilipino may makaon kada adlaw. Ginpatpat man ni Ricardo Duce ang mandato sa PAFC. Pero kay Duce, importante ang role sa PAFC sa pagpalabot sa mga problema sa mga mangunguma kag manugpangisda sa grassroots sector. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas alas 4:27 sa hapon. Kagamihan itong mga balita na natipon sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Mayo 8, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, tarong sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,